bawat 3 kawani ng gobyerno ay may mental health problem. Ayon po yan sa pag-aaral ng Department of Health. Kabilang po dyan ang depression. Ito naman ang sagot ng mga empleyado. Sino ba naman daw ang hindi madedepress sa liit ng kanilang sweldo? Yan ang tinutukan ni Ivan Mayrina. Isang pag-aaral ang ginawa ni Dr. Joy Pabellon noong 2006 tungkol sa mental health o estado ng kalusugan ng pag-iisip sa bansa na magiging basihan ng ating National Mental Health Program. Ang napiling isang survey, mga empleyado mula sa 20 ahensya ng gobyerno sa Metro Manila. Sa 327 na empleyadong na-interview para sa pag-aaral, lubas sa 106 o 32% ang nakitaan ng mental health problem. Pero paglilinaw ng DOH, hindi parehong mental health problem o mental illness sa karaniwang sakit sa pag-iisip na alam natin. A mental health problem does not mean as in baliho like people think. It can include a lot of things, including substance abuse, alcoholism, smoking, having phobias, which is, I think, is fairly common. Ang lumabas sa top 3 mental health problem, ang phobia. Pangalawa, ang alcohol abuse o labis sa pag-inom ng alak, at pangatlong, depression. Dagdag paglilinaw pa ng DOH, survey lamang ang ginawa at hindi clinical diagnosis. Ibig sabihin, hindi matutukoy kung ang kondisyong ito ay resulta ng pagtatrabaho sa gobyerno. Masasabing hindi rin naman daw ito nalalayo sa resulta ng mga survey sa ibang bansa. Is it independent of their work o doon sa environment nila na kinalakihan nila? Nagkataon lang nagtatrabaho sila sa gobyerno. Or is it the work that actually influence yung alcohol abuse? Hindi namin yung... It's fairly expected if you look at all the other studies from the other countries. Pero hindi lang siya documented. Pero para sa mga kawani ng gobyerno, hindi na rin daw nakakagulat kung marami nga sa kanila magkakaroon ng iba't ibang mental illness tulad ng depression. Nakakadepress naman daw talagang liit ang sahod at kawalan ng kasiguruhan sa trabaho. Itong mga nagbibigay ng tamang serbisyo sa bayan, frontliners po ang mga ito eh. Sila po ang medyo nakakalimutan ng mga nasa pamunuan. Unang naging reaksyon ng Malacanang na makarating ang ulat tungkol sa mental illness sa mga kawani ng gobyerno ay ang pagtukoy kung sino-sino sila para matulungan at malapatan ang lunas. And we don't need that yung mga professional help. Ang amin lang security of tenure, mabigyan kami ng security of tenure at saka dagdag sahod. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Sinampahan ng reklamo ang assistant coach at ilang mga basketballista na miyembro ng Koponang Barangay Ginebra Kings. Nasangkot po sila sa away trapiko sa South Luzon Expressway noong Sabado. Nakatutok si Chino Gaston. Reklamong frustrated murder ang isinampa ni na Jeffrey Orquia at Tristan Bael laban sa ilang miyembro ng Ginebra San Miguel basketball team at sa kanilang assistant coach na si Art de la Cruz. Isinumite ni na Orquia at Bael ang kanilang reklamo kanina sa Taguig Regional Trial Court. Sina Orquia at Bael ang dalawang lalaking nakaaway umano ng Barangay Ginebra team Sabado ng gabi sa SLEX. Galing noon ang team sa isang out-of-town game sa Batangas at pauwi na ng Maynila nang umano'y makagit-gitan ng kanilang bus ang sasakyan ni na Orquia at Bael. Nagkaroon ng komprontasyon at nauwi sa kaguluhan. Sa kuha ng GMA News noong Sabado ng gabi, sugatan sina Art de la Cruz, Orquia at Bael. Naging mailap sa media ang dalawang nagreklamo kanina, pero kapansin-pansin na isa sa mga complainant ay naka-neck brace at nakasling ang kanang braso. Maging ang kanilang abogado, matipid ang mga sagot. Anong kinahal na? Frustrated murder against Arthur de la Cruz, Junthi Valenzuela, Willie Wilson, Ronald Tubid, Enrico Villanueva, Mercy, and other members of the Ginebra San Miguel team. Ayaw pa munang magkomento ang San Miguel Corporation patungkol sa insidente. Ayon sa head ng basketball operations ng SMC, sa mga susunod na araw na lang daw sila magbibigay ng pahayag kapag natanggap na nila ang reklamo. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Todong pagdarasal ng isang kababayan natin sa Isabela para sa kaligtasan ng kanyang mister na pinangangambahang nawawala matapos ang lindol sa bansang Haiti. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw nakakausap ni Irene de Guzman ang mister niyang si Remigio. 5 taon na nagtatrabaho si Remigio sa Haiti bilang Regional Transport Supervisor sa ilalim ng United Nations Development Program o UNDP.